Let's check updates now from the Senate with our mobile journalist, Merymon Reyes. Merymon, okay, ang pinag-uusapan, ano-ano ngayon? Lord Denise, magandang hapon. So far, yung Education Committee kanina at ongoing pa rin yung kanilang pagdinig tungkol naman doon sa proposed na tribe semester curriculum, especially para sa mga high school students. Dito na-raise ng EDCOM na kung sakali magkakaroon ng implementation, yung ilang dapat daw na ma-address ay yung number of implementing days, yung instruction days, ibig sabihin yung mga araw na nagtuturo raw talaga, dapat din daw i-consider dito yung mga school activities, ito yung mga co-curriculars, also aligning dun sa mga activities or festivities observed during the days. Kasi ang nakita rin ng EDCOM, o more or less 50 yung mga activities on a yearly basis na nakaka-apekto rin daw talaga sa normal na scheduling, normal na classes between teachers and students. Kaya ito rin ilan sa mga dapat i-consider. Plus, yung kahandaan ng mga educators at yung magiging kahandaan din or reception ng mga estudyante na hindi rin sila mabibigla na from quarterly, magiging trisem na, even yung number ng days na walang gagawin yung mga bata, yung mga estudyante, kumbaga yung nagkakaroon ng adjustment period kapag ka magsisimula ang school year, dapat daw yan pag-aralan at busisiin ng maayos para hindi magkakaroon ng shock para sa mga estudyante, maging sa mga paaralan kung magkakaroon na talaga ng implementation ng trimester curriculum. Bukod naman dyan, itong si Senate Committee on Foreign Relations Chair, Senator Erwin Tulfo, tungkol naman ito sa tensyon sa Middle East. Ang sabi niya, sila ay magpapatawag ng hearing this Friday. This is in aid of legislation para lang matignan kung ano-ano raw yung maaaring gawin ng gobyerno. That includes ang Department of Transportation, ang Department of Energy, ang Department of Migrant Workers, ang OWA, maging yung mga senador din daw na nag-initiate ng mga resolusyon na para ma-address ito. Kasi ito yung sinasabi ni Senator Erwin. Sa ngayon, sinusuportahan niya yung panawagan din ng Pangulo at directives ng Pangulo para isuspend muna yung excise tax. Pero sinasabi ni Senator Erwin, parang kailangan parang maghanap ng iba pang possible alternatives to assure na magiging secured ang Pilipinas, especially yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Ang tungkol dito sa bansa natin, yung fuel price hike daw na for a month, meron naman daw may fuel subsidies naman, pero paano kung magtagal pa raw ng lagpas na isang buwan or 2, ano pa raw yung kailangan o pwedeng gawin. Kasama na rin dyan yung pagbusisi sa pending na petition ng transport sector na fare hike, kung kailangan ba muna i-consider to o hindi muna. Though yun naman, sabi naman ng LTFRB, that doesn't have to do directly doon sa Middle East tension. Yan plus yung sources of energy natin for fuel consumption. And even ang mga senador, sabi ni Senator Erwin, nakikita niya na lahat naman ay magiging bukas para gawin yung mga maaari nilang magawa para makatipid din daw pagdating sa fuel consumption. So far, sa nakuha niya rin daw mula kay Secretary Lazaro ng DFA, over 1,400 Filipinos overseas ang nangangailangan for repatriation. Yan yung mula sa Middle East na mga lugar ng mga country. And ang problema lang daw nakikita dito dahil nga nakasarado yung airspace ngayon, so mahihirapan yung pagbalik sa kanila dito sa Pilipinas. Pero ang good news daw, so far from Abu Dhabi, ang Emirates, meron daw aeroplanong pupunta dito sa Maynila na bit-bit itong mga OFW. Yung nga lang, question na lang din dito ni Senator Erwin na sana rin naman ma-address ay kung magkakasya ba o lahat ba ng mga for repatriation ay makakauwi dito sa Pilipinas. Samantala, si Senator Bongo naman, sinasabi niya, concerned daw siya at pinagdarasan niya yung kaligtasan ng mga kababayan natin na nandoon. And hopefully lahat daw ng ahensya ng gobyerno ay ma-address lahat ng pangangailangan dito at sa mga bansang humaharap sa tensyon. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Merymon Reyes, live from the Senate.